Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nagulat ang lahat matapos makita ang dalawang mga suitcase na puno ng cash. Ito na po ang 5 million na ni-request niyo, sir. Nag-iingat na lumapit si Sharon kay Daryl. Napuno na ito ngayon ng paggalang at hindi na rin makatingin ng diretso sa mga mata ni Daryl. Ideposito mo ito ngayon at magiwan ng $1,000, walang pakialam na sagot ni Daryl. Hindi niya kailangan ng ganito kalaking pera. Sapat na ang $1,000 para sa kanya. Hindi naman nagawang suwayin ni Sharon ang kanyang utos. Agad siyang bumalik sa counter at pumunta kay Daryl dala ang $1,000 na gusto nitong i-withdraw. Sa mga sandali ring ito nagpakita si Megan. $1,000 lang ang withdrawin mo, Daryl, pero bakit ka nandito sa VIP section ng bangko? Nagtataka nitong tanong. Bukas na ba sa publiko ang mga VIP section ng bangko? Dati itong may requirement na transaksyong hindi bababa sa $1 million. Masyado na bang nagiging maluwag ang mga bangko sa kanilang mga guidelines? Hindi nakasuot ng uniforme si Megan sa pagkakataong ito. Nakasuot siya ng isang kulay puting pang-itaas at isang napakasikip na skirt. Masyado siyang naging attractive kaya agad niyang nakuha ang atensyon ng mga lalaking napanganga sa kanyang paligid. Napakaganda ng customer service sa bangkong ito. Itinuturing nila akong VIP kahit na $1,000 lang sana ang gusto kong i-withdraw, sagot ni Daryl. Dito na niya dinagdagan ang kanyang mga sinabi ng hindi gaya ng iba riyan na nang maliit sa akin, na parang ginawa ng fiant mo halimbawa. Iniisip niya na magagawa na niyang mangmaliit ng dahil lang sa perang mayroon ang mga ito. Dito na sumimangot si Megan at dumepensa ng, pero Daryl, si Kent ay isa talagang takbo. Biglang isinigaw ng isa sa mga customer. Agad na pumasok ang ilang mga nakamaskarang lalaki sa bangko. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Sigaw ng security guard. Agad itong hinampas ng pamalo ng isa sa mga lalaki, at agad na nawalan ng malay sa sahig ng bangko. Napuno ng kaguluhan lahat sa loob ng bangko sa mga sandaling ito. Kayong lahat, umupo kayo sa sahig at ibaba ang inyong mga hawak na cellphone. Sigaw ng leader ng mga nakamaskarang lalaki na nakasuot ng camouflage na tank top na nagpakita sa kanyang mga tattoo sa braso habang hawak-hawak ang isang baril, agad namang kinatakutan ng lahat ang lalaking ito. Takot na sinunod ng mga tao ang utos ng lalaki. Agad na isinara ni Megan ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Bilang isang pulis, hindi niya matiis na panoorin na lamang na magtapos ng matagumpay ang mga pangyayaring ito. Pero wala siyang mga kasama. Nasa 100 ang bilang ng mga lalaki kaya hindi niya magagawang magpadalos-dalos. Napakagat na lang siya sa kanyang labi habang ibinababa ang kanyang cellphone sa sahig ng bangko. Ang mga taong ito ay ang mga uod na kumakain sa naagnas nating lipunan. Galit na sinabi ni Megan. Dapat na ba natin silang pigilan? Nakangiting alok ni Daryl. Nahihibang ka na ba? Gusto mo na bang mamatay? Kilala ko ang ilan sa kanila, at sila ay kabilang sa mga pinaghahanap na kriminal dito sa Donghai City. Isa-isang grupo ng mga hayop sa lipunan. Nakatinging sinabi ni Megan. Natawa rito si Daryl. Mukhang hindi nga talaga mangmang si Megan. Natakot lang siya na baka bigla itong tumayo at subukang arestuhin ang mga lalaki. Puno na ng karanasan ang mga lalaking ito, dalawang mga lalaki ang nakatayo sa entrance, habang inuutusan naman ng iba ang mga teller na punuin ang mga dala nilang mga bag ng ana walang mga serial numbers. Malinaw na nagawa na nila ito noon. At matapos madiskubre ang tungkol sa mga pera walang serial number, siguradong hindi sila matutunton ng mga pulis sa sandaling gamitin nila ang mga ito. Hayop kang babae ka! Sigaw ng leader sa isang babae, bago pa man ito magkaroon ng pagkakataon na pindutin ang alarm. Nagbabanta nitong itinutok ang hawak niyang baril sa babae. Patawarin niyo po ako, huwag niyo po akong papatayin, nanginginig na sinabi ng babaeng nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hayop ka, iniisip mo bang nagbibiro lang ako? Paano mo nagawang subukan na pindutin ang alarm? Singhal ng leader. Napuno ng katahimikan ng bangko, walang sinuman ang nagtangkang gumalaw sa kanilang mga kinaroroonan. Itinutok ng leader ang baril sa ulo ng babae, at habang binabaliwala ang ginagawa nitong pagmamakaawa. Inisip ng lahat na ito na ang katapusan ng babae.
Malakas ang loob ng mga lalaking ito para magnakaw sa isang bangko, kaya sino nga ba ang makapagsasabi na hindi nila magagawang pumatay habang ginagawa ito? Pipisilin na nito ang gatilyo nang pigilan siya ni Megan. Ang lakas ng loob niyong magnakaw sa isang bangko ng tirik ang araw. Ipinadyak niya ang kanyang mga suot na heels at lumapit sa mga lalaki. Buwisit, ano ang ginagawa mo? Malakas na bulong ni Daryl. Nagulat siya sa kanyang nakita. Mayroon nga ng kasabihan na, walang utak ang mga babaeng may malalaking dibdib, malinaw na wala ngang utak si Megan. Bakit siya nagpadalos-dalos ng ganito? Nagulat ang mga lalaki sa naging reaksyon ni Megan. Tiningnan nila ito mula ulo hanggang paa, high heels, puting pangitaas at isang napakasikip na skirt. Naging kasing ganda ito ng isang babaeng bida sa isang pelikula. Pulis ako. Ibaba niyo na ang mga hawak niyong sandata ngayon din. Nanlalamig na sinabi ni Megan. Pulis? Agad na nagdilim ang itsura ng mga lalaki. Tumingin sila sa isa't isa at agad na pinaligiran si Megan. Sumakit dito ng husto ang ulo ni Daryl. Walang kahit na anong sandata ang babaeng ito, pero nagawa niya paring harapin ang mga lalaking ito. Napahampas na lang siya sa kanyang ulo habang dahan-dahang lumalapit sa mga lalaki. Mga kapatid, italin niyo siya. Sigaw ng leader. Isa itong hindi inaasahang regalo. Masyado siyang maganda. Malademonyong ngumiti ang mga lalaki na lumapit kay Megan dala ang isang tali. Mahilig talagang maghanap ng gulo ang babaeng ito, isip ni Daryl. Dito na siya huminga ng malalim at sumugod papunta sa mga lalaki. Bantayan mo sila, Megan, ako na ang bahala sa mga magnanakaw. Sigaw ni Daryl. Sinuntok niya ang unang magnanakaw sa mukha. Hindi na nakapag-react ang magnanakaw na ito nang tumalsik ang kanyang katawan sa malayo at agad na nawalan ng malay. Ano? Nawalan ng malay ang isang lalaki sa loob lang ng isang suntok. Hindi ba't isa lang siyang walang kwentang manugang? Paano siya naging ganito kalakas? Ano ba talaga ang kanyang background? Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Dito na nagdalawang isip ang mga magnanakaw. Hindi na nila nagawa pang harapin si Daryl. Agad na sinabi ng isa sa mga magnanakaw na, Boss, meron tayong tigasin dito. Dito na napamura ang kanilang leader, mga buwisit kayo. Nag-iisa lang siya. Ano bang ikinatatakot niyo sa kanya? Wala na tayong oras para magpatumpik-tumpik pa rito. Ayon sa kanilang plano, hindi dapat magtatagal ng 5 minut ang pagnanakaw na kanilang gagawin. Pero masyado na itong tumagal kaysa sa kanilang inaasahan. At sa sandaling dumating na ang mga pulis, siguradong hindi na sila makakalabas pa na sa bangkong ito. Agad na sumunod ang mga lalaki sa kanilang leader, at mabilis na umatake kay Daryl. Kalmado naman silang inisya ni Daryl. Nangyari ang lahat ng ito habang pinapalakas niya ang kanyang internal energy, at sinasanay ang kasalukuyan niyang mga napag-aralan sa Wing Chun. Umatras siya ng isang hakbang at sinipa ang isa sa mga magnanakaw. Agad namang bumagsak at namilipit sa sakit ang magnanakaw na yon. Hidni na hinintay pa ni Daryl ang pagre-react ng mga natitirang magnanakaw. Dito na siya nagbigay ng 2 pang mga suntok kung saan isang lalaki ang bumagsak sa bawat isang suntok na kanyang pinakawalan. Hindi man lang siya pinagpawisan sa mga ito. At sa loob ng 1 minuto, napabagsak na niya ang lahat ng mga magnanakaw na kasalukuyang namimilipit na ngayon sa sakit habang nasa sahig ng bangko. Ano? Paano nagawa ng isang taong talunin ang aking mga tauhan? Isip ng leader. Alam ng leader kung gaano kalakas ang kanyang mga tauhan. Walang kahirap-hirap nilang matatalo ang isang gang sa kalye gamit ang pinagsama-sama nilang lakas. Pero nagawang nitong pabagsakin ang kanyang mga tauhan nang walang kahirap-hirap. Dito na nakaramdam ng desperasyon ang leader ng magnanakaw. Hindi niya gustong gamitin ang kanyang baril, pero mukhang wala na siyang choice sa mga sandaling ito. Itinutok niya ang baril kay Daryl at sumigaw ng, hayop ka. Naghahanap ka talaga ng ikamamatay mo. Mag-ingat ka Daryl. Sigaw ni Megan. Pero alam na ni Megan mula sa layong iyon na madaling maiiwasan ni Daryl ang balang tatama sa kanya. Alam din ito ni Daryl. Pero sa mga sandaling iyon, napansin niya ang isang batang babae na nagtatago sa kanyang likuran. Kaya siguradong ito ang tatamaan ng bala sa sandaling ilagan niya ito. Ilag ba ako o hindi? Ito ang katanungang bumabalot ngayon kay Daryl.
Sa loob lang ng isang segundo nabuo ang desisyon ni Daryl na piliing huwag umilag sa bala. Habang sumisigaw si Megan, napansin niya ang babaeng estudyante sa likuran ni Daryl. Dito na biglang naantig ang kanyang puso. Nagawa niyang saluhin ang bala para sa isang taong hindi niya kaano-ano. Dito na binigyan ni Daryl si Megan ng isang kakaibang tingin. Agad na dumaloy ang napakaraming bagay sa isipan ni Megan nang pisilin ng nakakamuflage na leader ang gatilyo ng baril. Bang! Kasama ng isang nakakagulat na tunog, bumagsak patalikod ang katawan ni Daryl habang tumatalsik ang dugo mula sa kaliwa niyang balikat. Huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang sakit mula sa kanyang tama. Pero, kinagat niya ng husto ang kanyang ngipin para pigilan ang kanyang sariling gumawa ng kahit na anong ingay. Umatras siya ng ilang hakbang habang nakatitig sa leader ng mga magnanakaw. Ngumiti siya rito, at sinabing hindi pa ganoon kaganda ang dala mong baril. Habang nagsasalita, pinunit ni Daryl ang kanyang damit at mabilis itong ibinalot sa kanyang sugat. Dito na napuno ng katahimikan ang buong bangko. Napanganga ang mga taong nakaupo sa sahig ng bangko, habang nanalaki ang kanilang mga mata sa sobrang pagkagulat. Hindi na rin makapagsalita ang ilan sa mga magnanakaw na pinabagsak ni Daryl kanina sa mga eksena na kanilang napapanood sa mga sandaling ito. Buwisit. Hindi ba't tinamaan na siya ng bala, pero nagawa pa rin niyang magsalita at tumawa. Ikaw. Nababahalang ipinadyak ni Megan ang kanyang paa. Gusto niyang pahintuin sa pagsasalita si Daryl dahil hindi ito magandang oras para hamunin ang mga magnanakaw. Pero sa totoo lang, nasa gitna na ngayon si Daryl ng napakatinding sakit na kanyang tinitiis ng buong lakas. Matapos niyang inumin ang universal pill at maging isang cultivator, agad na mas naging maganda ang tibay ng katawan ni Daryl kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao. Nang hamunin at bastusin niya ang nakakamouflage na leader ng mga magnanakaw ay dahan-dahan niyang kinukuha ang isang bar ng ginto mula sa counter ng bangko. Palaging mayroong mga gold at silver bars sa counter ng bangko na palaging nakahanda para sa mga customers na gustong mag-invest sa mga ito bilang bahagi ng kanilang mga yaman. Sinwing ni Daryl ang kanyang kamay na nakapagpatalsik sa hawak niyang gold bar papunta sa kamay ng leader ng mga magnanakaw. Walang mintis nitong tinamaan ang kamay ng nakakamouflage na leader na nakapagpatalsik sa hawak nitong baril sa sahig ng bangko. Ikaw. Nagulat dito ng husto ang leader ng mga magnanakaw at agad na nagpanik. Mabilis niyang hinila ang isang batang babae na nasa kanyang harapan at agad na binunot ang kanyang balisong na kanyang itinutok sa lig ng batang babae. Umatras kang hayop ka ngayon din. Malakas na sigaw ng leader ng mga magnanakaw. Kasalukuyan nang namumula ang mga mata nito sa tindi ng agresyon na kanyang nararamdaman. Malakas namang umiyak ang batang babae sa sobrang takot, agad na bumuhos ang luha nito sa kanyang mga pisngi. Nasa 4 hanggang 5 taong gulang pa lamang ang batang ito. Napakabata! Natural lang na hindi pa ito nakakaranas ng ganito katinding pangyayari sa kanyang buhay, kaya agad siyang nakaramdam ng napakatinding takot na ngayon niya lang naramdaman. Buwisit! Mabagsik na nagmura si Daryl habang nagtatangkang sumugod para iligtas ang batang babae. Wala ka na sa sarili mong hayop ka. Paano niya nagawang i-hostage ang isang maliit na batang babae? Kahit na mailigtas pa niya ang batang ito sa bingit ng kanyang kamatayan, habang buhay pa rin niyang dadalhin ang bagay na ito sa kanyang dibdib. Huwag na huwag kang lalapit kung ayaw mong umatras ka. Ang sinabi ko, umatras kang hayop ka. Malakas na sigaw ng leader ng mga magnanakaw habang idinidikit ng husto ang hawak niyang balisong sa lig ng batang babae. Parang tumigil ang pagtakbo ng oras para sa lahat habang makapigil hiningang pinapanood ang mga pangyayari na nakapagpakabog ng husto sa kanilang mga dibdib. Lahat maliban sa mga magnanakaw. Hindi nila inaasahang magiging ganito kasama ang leader ng mga magnanakaw na ng hostage sa isang batang babae. Tumigil sa kanyang pagsugod si Daryl habang isinasara ng husto ang kanyang mga kamao. Haha, hindi ba't malakas kang bata ka? Hindi ba't kaya mong makipagsuntukan? Bakit takot na takot ka na ngayong lumapit sa akin? Nanlalamig na nangasar ang leader ng mga magnanakaw bago tumingin kay Megan at magsabing, at ikaw? Subukan mong lumapit ng kahit isang hakbang nang makita mo ang gagawin ko sa batang ito. Malademonyong tumawa ang lalaking nakasuot ng camouflage na damit. Dalian ninyo. Ilagay nyo na ang pera sa sasakyan at umalis na tayo.
Kinuha ng mga maskuladong lalaki ang pera at mabilis na naglakad palabas ng bangko. Sa kabilang banda hawak-hawak naman ng nakakamuflage nilang leader ang batang babae habang nakatitig kay Daryl. Nang makalabas ang mga ito, agad na sumakay ang mga magnanakaw sa isang van at mabilis na umandar papunta sa liblib na bahagi ng Donghai City. Agad na nakahinga ng maluwag ang lahat ng tao sa bangko nang makaalis ang mga magnanakaw. Hindi na nagsayang pa ng oras si Megan. Agad siyang tumakbo gamit ang kanyang high heels para habulin ang mga magnanakaw. Bago pa siya makarating sa pinto, tumalikod siya at agad na lumapit kay Daryl. Dito na siya nababagabag na nagsabi ng Daryl, "Maaari mo ba akong ipagmaneho para mahabol ang mga yon?" Ano? Naguluhan dito si Daryl. Walang tigil pa ring nagdudugo ang kanyang balikat dahil sa tama ng bala na kanyang tinamo mula sa mga magnanakaw. Mas mabuting tumawag ka na lang ng pulis. Hindi naligtas para sa ating dalawa na habulin ang mga yon. Sabi ni Daryl. Halos mamatay na siya sa pagligtas na kanyang ginawa sa batang iyon, pero hindi naging kasing simple ng kanilang iniisip ang mga bagay na kasalukuyang nangyayari. Kinakailangan nilang mag-ingat at iwasan ang pagpapadalos-dalos sa kanilang mga gagawin. Hindi, kinakailangan natin silang maabutan. Nababahalang sinabi ni Megan, dahil kung hindi ay hindi na natin sila magagawa pang hanapin. Masyadong tago ang kanilang mga hideout kaya siguradong hindi na makakauwi pa ng buhay ang batang babae na yon kung hindi pa tayo kikilos para mahabol ang mga magnanakaw na yon. Sigurado akong wala silang pakialam sa kung ano man ang sapitin ng hinostage nilang bata. Kaya Daryl, pwede bang sumama ka na lang sa akin? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.